What up mga solid subscribers na okay guys na meron tayong actually natakal ko na siya before pero kasi ngayon guys yung dati kasi guys sa mga hindi nakakalam no pretty sure alam na po na iba to na pero sa mga hindi pa nakakalam po guys na yung kay Ken or Philip no at saka kay Jenica Sanchez guys no na-discuss na natin yan before pero kasi ngayon guys meron na po mga resibo na lumabas, meron na po mga screenshots, meron na po mga photos na naglabasan guys online po talaga as in guys to be honest with you sobrang putok po ito sa aking social media since fina-follow natin yung multiple fan pages po ng SB19 and then syempre pag kasi ganyan algorithm guys pag halimbawang sinesearch mo and pinapanood mo usually yung mga contents ng SB19 sinesearch mo yung mga each individual sinesearch mo sa yung mga pangalan nila na Pablo, Stel, Josh, Ken and Pablo, Ken, Josh, Stel Justin yun. Sorry. Pag sinearch mo sila sa algorithm guys, madalas lalabas talaga yan sa sa newsfeed mo po talaga guys. So lagi siyang nasa newsfeed ko guys. So tingnan natin maigi guys yung mga post and kung ano man sabi natin regarding dito sa I don't know kung may tawag nating issue to no. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo yung insights ko about this one. No? Marami mga nag-circulate online na mga sinasabi nila na dapat daw hindi. Marami nagsasabi na hayaan natin kasi nasa tamang edad na sila no pero tara tingnan na maigi guys kung ano po yung mga post na nakita ko about this one okay tara okay guys ito yung unang post no nakita natin so sa Daily Tribune live no sabi vibes don't lie okay a photo SB19 main dancer Ken Suson mononymously anong ibig sabihin ng mononymously. Okay, sinearch ko na. Very, very sorry na. Siyempre, Philip, no? One word pala siya. No? Kumbaga, a person, mas kilala siya sa pangalan niya na isa lang po talaga, anonymously. Isa lang, like kunyari. Kasi siyempre, pag Ken Susun, hindi. Pero pag Philip lang talaga, as one lang, no? Yun yung sabihin ng anonymously, no? With a mystery woman has quickly set social media abuzz with netizens identifying her as Filipino supermodel Jenica Sanchez. The image, which has already racked up thousands of engagements, marks one of the rare public sightings of the SB19 member beside Sanchez, which has been an item of showbiz conversations for the past weeks now. So, guys, tuloy natin, sorry. Reactions have largely been positive, ranging from jokes, disbelief, to open approval as the pairing drew comparisons to classic celebrity power couples. As of press time, either Philip nor Sanchez has confirmed the rumors. No? So wala pa tayong confirmation. Nakikita lang na silang dalawa out in public. No? So ayan, nag-aano sila. Ang tawag doon sa trolley ba? Correct me if I'm wrong, no? Yan, ayun yung mga na guys, no? Okay, ang naging issue kasi dito guys, no? Si Jenica Sanchez po kasi, meron siyang mga parang bad mouth or I don't know, basta parang may sinisiraan yata siya or hindi maganda yung naging history niya before. Ayoko na lang maging specific, no? Maging history niya before, no? Which is tayong mga fan ni Philip, no? Siyempre, kung partner lang din yung idol natin or siyempre sa iba dyan guys, no? Na bias talaga si Ken, no? Ako guys, lahat naman tayo may bias na pero syempre bias ko si Stel no. Pero syempre idol si Ken as in no. Na-bias nila si Ken no. Syempre gusto nila mapunta yung tao sa yung idol nila sa tamang tao. Lahat naman tayo gusto mangyari yun no, di ba? Kunyari kahit ako, meron akong best friend, meron akong as in sobrang close ko na kaibigan. Gusto ko yung magse-settle siya sa tamang tao po no, di ba? Gusto natin yung ganong klaseng bagay. Ayaw natin na mapunta siya sa maling tao no. Kasi kaibigan natin siya, di ba? Like kung meron kayo ganong klaseng friendship, di ba? Yung tipong nagpapayuhan kayo, tapos iyak siya ng iyak, pero kahit anong payo mo, sinusod pa rin yung decision niyang mali. Di ba? Yung mga ganyan, no? Pero tayo, di ba, kahit anong payo natin, talagang puso mo yung mananaig, no? Di ba? Pero yun nga, no? Sinasabi ko lang as a fan din, no? I think yung nanggagaling po iba, gusto nila na sa tamang tao mapunta si Ken. Like, kunyari, yung walang ganong klaseng background, di ba? Di ba? Ayun yung mga gusto natin, no? Pero at the same time po kasi guys, nasa tamang edad na rin po si Ken, no? Hindi natin alam, baka off-cam naman, okay naman pala si Jenica Sanchez. Nagkataon lang nagkaroon siya ng ganong klaseng issue, no? Di ba? And parang ayaw na hindi niya uulitin yun, no? Hindi natin alam guys, baka super close lang sila, no? Pero kasi ganito ang society, no?
Pag may dalawang tao na magkasama, like girl and boy, syempre, no, magkaiba ng gender, guys, no, talagang i-assume na po talaga na may something sa kanila, no, kasi sobrang bihira po talaga nun, guys, na lalaki at babae magkasama out in public po talaga, guys, no. Pero guys, ako proven ko sa inyo yan, no, kami before ni Yara Jelu, shoutout kay Yara Jelu, no, yan, no, mamen, let's go, no. As in solid friendship namin talaga, as in dati kasi nasa STI ako before, and yun, kasama ko, nag-audition ako doon, tapos si Stel nandun din, syempre, di ba? Sa mga hindi nakakalam, no, nakagrupo ko sa'yo si Stel, naka-groupmate ko si Stel mismo sa pagsasayo, nakasama ko siya sa mga trainings, no? And then si Jelu, yan, yun yung mga naging grupo ko, doon sila unang nakilala, no? And then, si Stel and Jelu, solid friendship talaga niyan dati, as before pa po talaga, no? And then, dumating sa point, si Stel nag-stop, and then, yan, wala siya. So, si Jelu, tuloy-tuloy pa siya sa pag-aaral, and then, yun, naging solid na yung friendship namin kasi, guys, as in yung communication namin dalawa is pagdating sa pagkasayo, no, nagkakasundo kami, no, 'di ba? So, alam mo 'yon, imagine niyo na lang, no, like walang something sa amin, pero alam mo 'yon, solid lang yung magkasama kami palagi kahit lalaki at babae. Although na alam namin na issue kami before, pero wala kayong pake. Wala feel namin magkasama, mas gusto namin na magkasama dahil nagko-connect kami at the same time lagi kami magkasama sa mga trainings po talaga, no. So, posibleng mangyari mga ganong klaseng bagay kasi baka ganito rin yung friendship nila, no. So, nabasa ko rin nga, guys, no, na meron silang similarities, pati mga hilig daw nila, may mga similarities daw sila ni Jenica Sanchez, no. So, pwedeng ganun po, guys, no. 'Di ba? And okay, tingin pa tayo ng ibang mga post, no. Yan to, guys. So, itong video naman na to, no. Ayan, nagtutrolling na sila ni Ken. Ayan. Ayan, kita niyo dyan, no. Ayan si Ken, yung parang may tiger skin yung jacket niya. Tiger or leopard. Leopard yata yan. Or cheetah. Ayan. Uy, what the? Ayan, diba? So, ayan, guys, no. So, based na nakita ko, parang may ibang mga tao, pero parang silang dalawa lang yung nasa trolley, no. Pero based na nakita ko silang dalawa. Pero I think this is BGC. Correct me if I'm wrong. I think this is BGC, no. Sa BGC ba to? Campo Pros asking everyone stay to, no. So hindi ko alam, guys, kung saan to. Pero kasi based dun sa lugar, no, sa itsura, no. Parang sa BGC yung itsura ng lugar nila, guys, no. Okay, tingin pa tayo na ibang mga post, guys, no, regarding po dito, no. And then magbasa tayo o ng mga comments ng mga tao, ng mga fans regarding po sa mga post na ganito, no. Okay, ito may nakita pa akong isa, guys. Okay, ito naman, guys, may kita nyo, no. Suot niya yung jacket ni Ken, no. Yan, so ito yung suot ni Ken. Yan, so pinahiram niya, yan, no, di ba? Kita nyo naman dyan. So, pag yung ganyan, guys, na pinahiram mo sa tao yung jacket mo, tapos kayong dalawa lang, mayroon ng something yan, meron ng deep, baka lang may deeper meaning na po yan, no? So, pero wala pa kasing confirmation po, guys, and ako, guys, pwede ka na nagpahiram ng jacket, di ba? Pero sa trusted na tao mo, guys, to be honest with you, ako, to be honest with you, hindi ako basta-basta nagpapahiram ng jacket kasi una sa lahat, sinusuot ko yon, at the same time, pinipili ko rin yung tao mga hiram kasi I'm not to offend anyone, no? Syempre, pag sinuot ko yan mamaya, kasi ako, guys, to be honest, meron akong tendency na parang minsan may allergy ako, skin allergy ako minsan, no? Tapos parang halimbawa pag may halimbawang may alikabok or what, baka mag-anuhan, nag-aangatan, and isa pa, guys, grabe rin yung allergy ko sa hipon. Hindi ko sabing pero doon ko sabi ko sa inyo na grabe yung allergy ko po talaga kasi kahit makaamoy lang ako, at saka yung sabaw nga, sinigang na hipon, tinaray ko yung sabaw lang, guys, namantal agad yun dito ko, as in, laki agad, guys, na. And then, hindi na ako, as in, grabe yung allergy ko, yan, kaya, namimili rin ako ng mga papahiramin ko ng jacket na, as in, like, kung halimbawa, yung hygiene niya is okay naman, napansin ko, okay, sige, pwede mo hiramin yung jacket, sa office kasi, uso yung ganun, no? Nahihiraman ng jacket, pag halimbawa, hindi nakapagdala ng jacket yung ka-office mate mo, no? So, ayan, naghihiraman sila ng jacket, no? So, ayan lang, sabi ko na sa inyo na kahit hindi kayo special someone, pwede kayo maghihiraman po ng jacket. As long as alam mong okay naman yung hygiene ng tao nito, no? Okay? Okay, no? May kita nyo rito, guys, no? Yan. Real quick, from 759k, naging 758k
2K followers po si Philip. Guys, malaki pa rin po yan. Pero I'm very sure guys, ito yung mga followers or yung mga fans na talagang hindi matanggap yung nangyari talaga guys. As in, na yun, kaya nabawasan yan. Hindi naman mabawasan yan kung walang may something na nangyari, no, diba? So I'm pretty sure guys, may nangyari. Ayun, yung mga fans na hindi matanggap and nawalan ng tiwala kay Ken. No? Pero kasi guys, despite na kung ano mang gawin ni Ken, kung ano mang decision niya sa buhay, no, okay lang kasi una sa lahat, I'm a fan of their music po, no? Like, to be honest with you guys, Kastakli, wala na pakialam kung anong ano niya. Oo, sige, as a person, hindi ko gusto yung may mga parts siyang ginagawa na hindi ko gusto. Pero kasi, pagdating sa music, I'm a fan of Kastakli. No? Sa music lang guys, music ang usapan na. Pero si Philip guys kasi, alam niyo na, inside and out, off cam, okay naman si Ken, walang masama guys. Mabait po talaga sila, SB19, lahat sobrang bait po talaga, no? And sadyang ganyan, like hindi lang sang-ayon yung mga fans sa decision ni Ken pagdating siguro sa ganyan, no? Pero nabasa ko online guys, hati-hati po talaga eh. Merong hindi gusto yung nangyari, pero meron din nakakaintindi kasi nasa tamang edad na nga po si Ken, no? Decision niya po yan, okay. Ito guys, basahin natin to, no? Ayan. This post is from SB19 Ken Bias, no? Okay. Nakita mo rin ba yung mga kumakalat na resibo at sightings? Mainit-init pa nga itong usapan sa social media, lalo na itong mga huling araw ng Enero 2026. Bilang isang maemosyong fandom, natural lang na magkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga 18, okay? Yan, deserve happiness and support. Maraming fans ang nakaramdam ng wagas na saya para kay Ken, para sa kanila. Human being din ng kanilang idol na may karapatang magmahal at magkaroon ng personal na buhay. Nasa tamang edad na si Ken, tama. Deserve niyang sumaya o support kami kung saan siya masaya. Yan, gulat or shock, nagulat mo. Kahit alam ng fans na posibleng itong mangyari, iba pa rin ang tama kapag may nakitang actual na litrato sighting sa isang publiko lugar tulad ng BGC. Wait, totoo ba to? Si Ken ba talaga yan? No? So may mga ganyan fans kasi guys na kunyari super obsessed po talaga guys, no? Like kunyari ayaw namin gusto namin single si Ken, gusto namin amin lang siya. May mga ganun po guys, no? May mga ganun fans, pero okay lang, walang sama doon. Wag lang maging like below the belt na, no? Like yung tipong magiging hindi na komportable si Ken, no? Wag na saan tayo dumating sa point na ganun. Okay. Yan. Sawi pero loyal. The heartbroken Delulu feels. Hindi may iwasan ng mga fans na bias si Ken at nakararamdam ng kaunting kurot sa puso. Madalas itong idaan sa biro pero may halong tunay na panghihinayang. Ang sakit parang kagat ng langgam na may kasamang lason o pila-pila tayong dito. Bakit may nauna na? No? So, yan. Kumbaga sawi pero the show must go on. Kahit ano mangyari, idol pa rin kita. May mga ganong fans po talaga. And protective parent, privacy concerns. Dahil sa sobrang pagmamahal sa grupo, mas nangibabaw sa ibang fans ang pag-aalala sa magiging epekto nito sa career ni Ken o posibleng pamabal sa babaeng kasama niya. No? So, yun tulad sinabi ko kanina, no? Ayaw ng ibang fans na yun yung magiging partner ni Ken since alam nila merong hindi magandang nangyari before sa career nung girl. Okay. Yan, detective or skeptical, that's analysis stage. May mga fans na hindi agad naniniwala, sinusuri nila ang bawat detalye. Mula sa tattoo, suot na singsing hanggang sa reflection sa salamin para kumpirmahin kung dating nga ba o baka naman may business meeting o music video shoot lang. Baka naman may collab sa fashion line. Mahilig sila pareho sa style. Tama, sinabi ko sa inyo kanina, baka may comparison lang po talaga silang dalawa. I mean, meron silang similarities pala, similarities silang dalawa na dahil ganun eh. Pag halimbawa, meron kayo similarities, nagkakasundo kayo, talagang hindi malabong ma-enjoy nyo yung isa't isa, like kunyari na-enjoy nyo magsama isa't isa kasi tuwing nakikita kayo maganda yung napag-uusapan nyo, no? Hindi boring kumbaga. Yan, investor heartbreak, the high spenders. Ito ang mga fans na gumastos na malaki sa mga official merch, concert tickets, albums at pati pati rin sa mga birthday billboards. Para sa kanila ang pagsuporta ay parang isang investment. Yan, hugot. Sinabi man lang na may mas maaga bago ako nagbibiticket merch. Pili nila bahagi na ng bayaran nila ay ang fantasy availability ng idol na reality check. Mahirap i-balance ang pagiging fan bilang consumer at pagkakilala sa idol bilang individual na may sariling buhay, no? So, may mga ganyan kasi guys na porket sinuportahan mo sila, dapat gawin nila yung mga gusto mo, no? Porket sinuportahan mo sila, no, 'di ba? Pero syempre si Ken
or kahit hindi kasi Ken, kahit ibang mga fan, no, ibang mga artist, no, may sarili-sariling decision sa buhay yan. Hindi habang buhay is kung ano sabihin nyo, yun ang gagawin ko, diba? In denial, the Lulu Shippers. Ito ang isa sa pinakamaingay na grupo sa social media. Sila yung mga fans na matagal nang siniship si Ken sa kanyang mga kapwa member tulad ng Kentel o Kentin. Para sa kanila, ang paglabas ng balitang may girlfriend siya ay isang malaking dagok sa kanilang fantasy world. The blind spot. Nahihirapan silang tanggapin na ang chemistry na nakikita nila sa stage o sa harap ng camera ay madalas platonic or at professional sa pagkakaibigan lang o fan service na, di ba? Like, ayoko na mag-comment dito pero guys, come on guys. Okay, ayoko na mag-comment regarding dito guys. Gatekeepers versus truth seekers. Ayoko na mag-comment doon kasi syempre alam niya baka meron akong mabangga or what. No? Mahirap na. Okay. Yan, gatekeepers versus truth seekers. Dito nagkakaroon ng banggaan sa loob ng fandom, no. Yan, speaking of bangga, 'di ba? Yan, gatekeepers. Pagtatanggol si Kel, sasabing hayaan niyo siya, buhay niya yan. Tama. Truth seekers, okay, sila naman nagsasabing dapat naging transparent siya. Yan, naging transparent siya dahil fans ang nagpapakain sa kanya. Okay, ito, sabi ko rin sa inyo kanina. Sa kamuhan, makita ang maturity ng 18 dahil mas maraming pumipiling maging supportive at irespeto ang privacy ni Ken. Lalo na kaya pagiging private pagdating sa kanyang personal na buhay. So yun guys, meron talaga mga 18 po talaga na sobrang maintindihan. Actually, mostly po talaga, karamihan po talaga sa 18. No? For me, mga official 18, sila po talaga yung nakakaintindi na kung ano po yung decision ni Ken, mga pinagdadaan ni Ken, kung ano yung dapat, no. I think yung mga casual fans, sila yung mga umpisa pa lang po talagang sumusuporta sa SB19 na alam mo yun, parang ay hindi pala dapat ganito, no, di ba? Ayun yung mga fans na nakikita ko regarding sa ganyang klaseng bagay po, no. So ayun lang guys yung mga nakita natin, no, na insights regarding po doon, mga posts, comments, videos po, no. So comment kayo down below guys, ano bang tingin nyo? Official ba? Sila ba ni Jenica Sanchez? Meron ba something or friendship lang or sadyang meron lang silang collaboration project, no? Comment down below guys, pag-usapan natin yan sa next video, no. So yun lang, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag ako nag-release ng bagong video, no. So this is Point Ped signing out. Peace, bless you.